Nasa iyo si Kristo. Masunurin ka sa Panginoon. Palatandaan na tunay kang ligtas kasi kung di ka masunurin. Checkin mo ang sarili mo. Ligtas pa talaga ako. Kasi yung anak ng Diyos na pinatawad sa kasalanan, may pinatawad na kasalanan. Hindi ka nananatili sa kasalanan. Tama? Oh, okay. Psalm chapter 9 verse 9. But the Lord, teka, 7 pala yan. The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. So stronghold. This will cure our double-mindedness. Pag-iisipan natin ngayong umaga, kanino ba talaga ako? Kasi kung sa Panginoon ako, siya lang, wala na iba. Alam niyo kung ano naging problema ng rich young ruler? Sinunod na niya lahat. Sinunod niya. Pero nakita ng Panginoon, may kahati siya sa puso niya. Nag-double mind siya. So, binigyan ng solusyon ng Lord. O sige, para talagang tayo na. Iwanan mo yan. Simple lang, ano? Pero hindi. Kung ikaw rin nasa kalagayan niya, mahirapan ka rin. Bakit? Kayamanan yung pinag-uusapan. Yung kayamanan doon, nire-represent doon ang mundo. Kasi kay Kristo, binibigay ng Diablo. Bibigay ko sa iyo lahat. Nakakalimutan ng Diablo. Ang Panginoon ang may-ari ng lahat eh. Hello? Mauuto mo ba, Panginoon? Pero yun yung problema ng rich young ruler. He is covetous. Hindi lang siya mayaman. Mahal niya yung kanyang kayamanan. Bakit ko nasabi yun? Hindi niya pa pwedeng iwanan. Sabi ng Lord, iwanan mo yan. Benta mo, talikuran mo, sumunod ka sa akin. Sumunod ba siya? Hindi. Why? Kasi pinili niya ang kanyang kayamanan. Ang Lord, naghihintay lang eh. Nakabukas na yung kamay niya. O, Lord, halika, sumunod ka na. Kaya lang, unahin mo dispatchayin niya. Kasi kaagaw ko yan. May kaagaw ba ang Panginoon sa buhay mo ngayon? Meron ba? Dispatchayin mo yan. Bakit? Kasi hindi mo siya pwedeng paglingkuran. Kasama yan. Naintindihan ba? May bibitawan ka, may kakapitan ka. Kaya depende kung anong pasya mo ngayon. Kung sinibibitawan mo o kakapitan mo. Yung mayaman, binitawan niya si Kristo. Bakit? Kasi hindi niya mabitawan ang kanyang kayamanan. Hello? Yan ang mga gusto kong expression ng mukha. Nag-iisip. Bakit? Ibig sabihin, tumiti mo ang salita ng Diyos. Nanduduro ba si pastor? Of course not. If ever nararamdaman mo na duduro ka, hindi si pastor yun. Panginoon niya. Chapter 9, verse 9. Okay. Look at verse 10. Underline the word know. And they that know thy name will put their trust in thee. Sino yung mga nagtitiwala sa kanya? Sino? Yung kumikilala sa kanya. Underline the word know. Hindi lang siya kilala sa pangalan. Hindi. Kinikilala siya kung sino siya. Kaya siya nagpapasakop. Kaya siya naglilingkod. Kaya siya nakakapit. Kanino tayo nakakapit ngayong umaga? Hello? Verse 9. Inulit na naman. The Lord also will be a refuge
for the oppressed. Ay, tapos ko na basahin. For thou, O Lord, hast not forsaken them that seek thee. Paano nyo malalaman yung nakakapit sa Panginoon? Asa verse 10. Nagtitiwala. The word seek is a present progressive word. Patuloy itong ginagawa. Anong ginagawa? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Alam nyo, sa maraming Kristiyano ngayon, yung Matthew 6:33, verse lang, verse. Hindi pa mumuhay. Pigilan natin na yung verse lang. Ipabuhay natin yung verse. Ano ibig sabihin ng seek ye first the kingdom of God? Sa lahat ng bagay, uunahin ng Panginoon. Hello? Meron pa. Psalm 9. Okay. Ito, first time kong mapag-aralan ito. Ando doon pa rin sa Psalm 9. Kasi tinignan ko, ano yung context ng refuge? Binasa ko verse 1, I will praise thee, O Lord, with my whole heart. So, hindi po pwedeng 50-50, ha? I will show forth all thy marvelous works. Look at verse 2. I will be glad and rejoice in thee. I will sing praise to thy name, O thou most high. So, nandito yung pagkilala ng buong puso. Ina-emphasize ko yung whole heart kasi hindi hati. Walang room for double-mindedness. Bakit? Kasi buo. At pagka buo, doon kang maligaya. Yun, I will be glad and rejoice in thee. May problema ba minsan na pagka nagsimba tayo, wala yung loob mo sa ginagawa mo? May problema ba yan? So, pero hindi mo iniisip na gano'n. Ang mahalaga, makapagsimba ka. Tama? Kaya sometimes, mache-check natin sarili. Yung bang pagsisimba ko, pagsamba? Bakit ganun? Nagsimba ako, masama loob ko. At dahil hindi mo na-check yung puso mo, nakikinig ka na, ang dami pang komento sa preaching. Tama? Anong problema ron? May problema sa preaching? Look at verse 3. When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence. For thou hast maintained my right and my cause. Thou sittest in the throne, judging right. Alam nyo, it caught my attention in verse 4. For thou hast maintained my right and my cause. Alam nyo, kung anak ka ng Diyos, ang Diyos ang abogado natin. Ano mang paninira ng kaaway natin, walang magiging talab sa atin. Bakit? Kasi ang Panginoon na nag-iingat ng ating karapatan, may right and may cause. Ano ba sa Tagalog ang cause? Right, karapatan. Basta anything that concerns us. Yun yung ating cause.
Pag anak na, di ba, sa mga magulang, pag anak ko na yung pinag-uusapan, tatabi ko lahat. Pag-usapan natin, ano problema? May problema ba? Anak ko, pinag-uusapan natin. May problema ba? Kasi kung may problema, pag-usapan natin. Kasi problema ko yan. Tama? Ganun ang Diyos. Walang sino man pwede mag-accuse sa atin na hindi harapin ng Diyos. Oy, anak ko yan. Take note of verse 4. For thou hast maintained my right and my cause. Thou satest in the throne, judging right. Medyo na-catch yung attention ko, hindi lang dun sa my right and my cause. Kasi natuwa ko ron. Ba? If God be for us, who can be against us? Tama? Walang pwede. Kahit ang diablo, hindi tayo pwedeng hatulan. Ikaw! Huwag kang magkunwari, ha? Kasi kung totoong Kristiyano tayo, pagdududahin tayo ng diablo, pero kung tunay tayo at alam natin yon, ang Panginoon ang kasama natin. Pero may binanggit dito ng Satan. At medyo na-intriga ako doon sa word. May word bang ganun? So tinignan ko tuloy sa dictionary, anong ibig sabihin ng satest? Kasi nakailang pigit-pigit ako, sabi ko, baka namamali. Baka safest ito. Safest. Safest. May word bang ganun? Wag niyo kalilimutan, yung Bible ko, King James. Marami rito sa King James, Old English. Pero dahil popular ang King James, pinagtsagaan ng mga language expert na i-define pa rin nila kung anong ibig sabihin ng King James Version. At tinignan ko tuloy, ano yung satest? Sa Hebrew, the word satest is yashab. Yashab. Parang pagkain yan. Akabab pala. Yashab. In its primitive root, ibig sabihin, doon sa kanyang pinanggalingan kung saan man siya hango, Hebrew to yung yashab. Sa kanyang primitive root, it is translated properly as to sit down. Ang simple lang pala. Nakaupo. Pero there's more. The idea na yung Diyos nakaupo, na pinagtatanggol yung ating karapatan, He is sitting down as a judge. Ayun yung maganda yan. So, hindi lang siya Diyos na pinaniwalaan natin na magliligtas sa atin, kundi siya yung Diyos na nag-aalaga at nag-iingat sa atin. Take note. May pakialam ba Diyos sa atin? According to this verse, yes. Huwag mo sasalingin ng kahit kantiyan. Ako kalaban mo, sabi ng Diyos. He is sitting down as a judge. Palagi nakabantay. Hello? This should give us security na safe ako sa Lord. Pero at the same time, this should give us sanctity. Maging maingat ka sa buhay mo. Bakit? Kasi hindi ka lang binabantayan ng Lord against all harm, binabantayan ka rin ng Lord sa sarili mo. Na huwag ka madaya ng sarili mo, magpakaligaya sa gusto mo na hindi naman dapat. Hello? So, He is sitting down as a judge by implication. Ito yung implication ng yashab. To dwell, to remain, causatively, to settle, to marry. May kasalan. Kasi, huwag natin pag-aalinlanganan nito, nung tayo naging Kristiyano, nagkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos. Hello? Kaya yung makipag-ugnayan ka sa mundo is spiritual adultery. Wah! Hindi pwede. Kung sa Diyos ka lang.
Hindi ka pwede mag-sideline sa mundo. Bakit? Kasi kung makikisideline ka sa mundo, nagiging kaaway mo ang Diyos. Friendship with the world is enmity against God. Alam niyo ba yung ibig sabihin nun? Anong? Magde-declare ka ba ng away sa Diyos? Mga anak, pwede kayo mag-away ng magulang mo, pero hindi pa pwedeng ipaglaban yung karapatan mo bilang anak nga. Basta anak ako. Gagawin ko kung ano gusto ko. Hoy, sumunod ka muna para malaman mo kung ano ibig mong sabihin. So to settle, to marry, ito pa. State test, causatively is to abide. Hindi ka iiwan. To continue, to endure, ito ang maganda. To establish. Kaya balang araw, pag in-establish ng Panginoon yung kingdom niya, nasan tayo? Kasama tayo. So that where I am, there you may be also. Kasi, yung say test, in simple word, is to sit. No po. Pungkuan eh. Tama? Sakto? Pungko. Lingkod. Ano ba yung pungko? Pareho rin, di ba? Okay. Halo-halo na. Di bali, meron naman tagatap eh. Translation expert. To sit. Ito yung idea ng to sit. To sit down. To sit still. Huwag kang gagalaw. To situate. Ilugar. Maganda ba? Isang salita pala. Stronghold. God is sitting down. Mahirap ba mahagilap ang Diyos? Sabihin mo. Kasi ikaw yung mahirap mahagilap. Tama? Kasi ang Diyos nandoon lang siya palagi. Pag linapitan mo, nandoon lang siya. He is sitting still. He is dwelling. He is abiding. Kaya kung merong napapalayo sa Diyos, hindi ang Diyos ang lumayo. Hello? Baka panahon na para bumalik. Kung sakaling malayo ka na. Alam mo yun? Punta tayo, Psalm 90. Psalm 90. Ay, nabasa na pala natin, ano? Pero, punta na rin kayo. Kasi nagulat ako, nung binuksan ko itong Psalm 90, nagalungkat ako ng notes ko. Biglang lumitaw yung notes ko ng Psalm 91. Psalm 90. What is the cure to double-mindedness? Psalm 90, verse 12. May this be our prayer. What is the cure to double-mindedness? Actually, meron akong tatlo sa outline ko. Hindi ko muna ibibigay ngayon. Pero, tatalakayin muna natin yung mga talata para maging interesado tayo sa idea of stronghold. Pero may tatlo. The first cure to double-mindedness is brokenness. Yung sinasabi ni James na, okay, magsaya, maghinagpis kayo. Brokenness. What do I mean by the word broken? It carries the idea of repentance. Kasi pagka nag-double mind ka, nagkasala ka na ba? Yes. Kasi kung saan ka humilig, ulitin ko, kung saan ka humilig, doon ka mahuhulog. Tama?
Kung nakahilig ka sa Panginoon, hindi mo na pinag-isipang mag-change position, baka mahulog sa kamay niya. Ha? Bibitaw ba siya? Hindi kanya bibitawan. Pero kung nakahilig ka sa mundo, konting ihip na lang sa'yo. Babagsak ka ba? Ikaw magsabi sa akin. The mere fact na humilig ka ron, may ibig sabihin yun. Tama? Kumbaga sa bumubulong, hindi mo marinig. Ano gagawin mo? Tama? Kaya nung hinata ka, madali ka na makakuha. Bakit? Andito ka na eh. Ayaw ka pa ba? In the first place, kung ayaw mo talaga to begin with, ito. Verse 12, so teach us to number our days that we may apply our hearts to wisdom. So what's the cure? Double-mindedness. Brokenness. Kasi wisdom will be the result of repentance. Pag pinagsisihan natin, the Lord will teach us what to do next. Hindi mo na tatanungin, Lord, what do I do now? No, the Lord will give you wisdom to do what is right. Kung nag-repent si Zacchaeus, alam na niya kung ano gagawin niya. Babalik ko kung ano yung mga nakuha ko ng pandaraya. What's that? That's the mark of true conversion. That's wisdom. Inutos ba sa kanya ng Lord yun? Hindi. Kasi mali yung ginawa niya eh. Tinumid niya. No. Look at chapter 90. 91. Ito, para ma-appreciate natin yung position natin as Christians. The Lord is our stronghold. Kung nasa Panginoon tayo, wala na tayong ibang hahanapin pa. Yun yung point ko. Kasi look at verse 1. He that dwelleth, naalala niyo yung word na dwell? Kaya ako pinakita yung Psalm chapter 9, yung say test. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. Underline the word, in Him will I trust. Obvious ba to? Bakit ko sinabi ito? Kasi isang problema ng kapanahunan natin ngayon ay yung kakulangan. Aminin natin, bakit may mga lumilipat na mga nagtatrabaho, lumilipat sa bagong kumpanya. Kakulangan. Obvious ba? Naghahanap ka ng kasapatan. Pero mag-ingat tayo doon sa hinahanap nating kasapatan kasi kailan ba magiging sapat? Baka ito yung sagot. Magtiwala ka sa Panginoon. Kasi minsan kahit kulang, the Lord has a way para huwag kang pagkulangin. Tama? Testimony yan, lalo na yung mga nagmi-ministry. Kasi sa totoo lang, sa mundong ito, walang sapat. Lahat kulang. Yung sinasabi, yung pinapangako ng malaki, nakuha mo na yung malaki, pero only to realize, kulang pa rin. Tama ba? Anong pinupunto mo, Pastor? Sa mundo, walang kasapatan. Pero kung merong kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan, ang Panginoon. Di ba? Ano yung sabi ko nung last time? Panginoon lang. Sapat na. Wala ka na ibang hanapin pa. He is our stronghold. Kuha!
Kaya, the cure to double-mindedness, nabanggit ko kanina yung brokenness, at I intend to go one by one dun sa 3 punto na yan. Ikalawa kasi, single-mindedness. Huwag ka na mag-double mind. Huwag mo na entertainin ang mundo. Huwag ka na mag-alala. Panginoon, bahala sa'yo. Minsan, parang ang hirap paniwalaan yung Panginoon, bahala sa'yo. Alam mo kung bakit mahirap paniwalaan nyo? Kasi ayaw mong paniwalaan. Ayaw mong paniwalaan. May magagawa ako. Sige, gawin mo. Ginawa mo na lahat. Kulang pa rin. Sabi ng Lord, sabi ko naman kasi sa'yo, ako na ang bahala eh. Ayaw mo maniwala eh. Oh, ano problema? Kulang sa pagtitiwala. Kaya ipapasok ko rito yung the just shall live by faith. Yun yung mga hindi nagdo-double mind, yung single mind. So, brokenness, single-mindedness, at ikatlo, ito yung pinakamalaga, steadfastness. Huwag ka matinag dyan. Ang problema sa atin, nag-decide ka, oh yes, magiging tapat na ako sa Lord. Bukas makalawa, may magandang offer. Tama ka agad. Tinawakan yung kamay mo, di ka na bumitaw. Kung saan kayo makarating, bahala na si Batman. Kaya naging biro yung bahala na si Batman. Huwag niyong gawing biro yan kasi usually ginagamit yan in place sa Panginoon. Kasi kung Kristiyano ka, walang ganun dialogue dapat. Bahala ang Panginoon, hindi si Batman. Sino ba si Batman sa buhay mo? O, hindi ba? Nakakatuwa eh. Bahala na si Batman. Mag-iisip ka eh. Kilala ko ba yun? Baka friend niya. Pag nagkulang siya, abunuhan niya. Buti pa si Batman, ano? Pinaniniwalaan. And yet, ang daming Kristiyano, pinagdududahan ng Panginoon. Hello? In what way pinagdududahan natin ng Panginoon? Sa maraming bagay. Sa maraming bagay. Kaya sino yung verse 1? Ako ba to? He that dwelleth in the secret place of the Most High. Secret place. Oh, yan yung lugar na walang iba makakapunta. Ikaw lang. Ikaw lang at ang Panginoon. Secret niya eh. Kasi kung anak ka ng Diyos, lahat ng sikreto niya, alam mo. Tama? Walang lingid sa'yo. In fact, ang unang-una niyang ipinapaalam sa anak niya, yung kalooban niya, kaya hindi mahirap gawin ang kalooban niya. Kasi bawat anak ng Diyos, alam yun. Kasi alam natin, yun yung makakapagpaligaya sa Kanya. I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God. In Him will I trust. Ang tanong, sino pinagtitiwalaan natin? Hello? Actually, hindi dito. Alam niyo, nung makita ko yung outline, na i-preach ko sa simula nung lockdown. Tama? Psalm 91. Nung makita ko, sabi ko, ito kaya preach ko bukas. Kasi, bakit sabi ko lumitaw? Kasunod siya nung Psalm 90, gusto ko i-discuss yung verse 1. Nung tinitignan ko na yung outline, ay, kailangan ma-remind kami rito. Kasi yun yung dahilan kung bakit nagdo-double mind kami. Kasi hindi namin naaalala at hindi tumatatak sa isip namin itong katotohanan na ito. Na wala tayong ibang kailangan kundi ang Diyos na. Tama? Ito. Mag-isip kayo
Iisip lang ha, huwag niyo sabihin. Kasi baka marites ka na katabi mo. Isipin mo lang. Ano yung pinakamimithi mo? Ano yung pinakakailangan mo sa mga oras na ito? Tapos na. Alam mo kung bakit ko sinabi yun? Para wag ka mag-double mind. Kasi tsak marami. So kung ano yung unang tumatak sa'yo, yun na yun. Tanong, naipag-pray mo na ba yan? Kasi yun yung magpapatunay kung nagtitiwala ka sa Diyos. Kasi kung hanggang ngayon namumroblema ka, eh, hindi ka pa nakapag-pray ng tama. Tama? Kasi ang unang aayusin ng prayer ay yung pag-aalala natin, Philippians chapter 4. Be careful for nothing but in everything by prayer and supplication, let your request be made known unto God. And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds. Tamang prayer. At si tamang prayer ay resulta ng pagtitiwala. Kaya kung hanggang ngayon, nag-aalala ka, namumroblema ka tukod yan sa inisip mong una, tapos na. Kung hanggang ngayon, nag-aalala ka, hindi ka nagtitiwala. Tama ba? Kaya ako, papasalamat na ako sa Lord kasi didinggin ng Lord yung prayer ko. Ano yung prayer ko? Yung mga anak ko. Kung pwede lang, pagdating ng rapture, may kadena ako. Nakatali sa leg nila pare-pareho para pag tinangay ako ng Lord. Pero alam ko, sasagutin ng Lord yung prayer ko. Amen ba? Kasi hindi ko tinatantanan yung prayer ko na humahatak sa kanila. Patuloy sa Lord. Kaya from time to time, tuwing magkakausap kami, nangungumusta, kumusta na anak. Siyempre, bilang magulang, alam mo kung ano yung problema ng anak mo. Kumusta na yun. Pag hindi kumibo, dagdag prayer ka. Kasi kung nasagot na ng Lord, maganda na yung sagot niya at may ngiti. Eh pag hindi sumagot, nakayuko. Alam mo na. So, another pagkakataon. Isipin nyo, ano yung pinagpapasalamat mo sa Lord na talagang hanggang ngayon nagpapasalamat ka? Tapos na. Hindi, kasi marami yan. Marami yan. Ako, ano yung pinagpapasalamat ko sa Lord? Ito, baka sabihin nyo, nagyayabang ako. May aircon na kami. Huwag kayong mag-alala. May pera, hindi, hulugan nyo. Zero interest. Kaya tuwing matutulog ako sa gabi, nakailang gabi na kami naka-aircon. Tuwing matutulog ako at nasasamyo ko yung lamig, walang tigil yung pasasalamat ko. Siguro hanggang magtapos, thank you, sarap ng tulog ko ngayon. Nagpapasalamat ka ba? Bakit ko naisingit yan? Kasi sa isang tunay na nagtitiwala sa Panginoon, bukod sa meron tayong mga kahilingan, dapat hindi tayo nauubusan ng pasasalamat. Yun yung problema sa mga kilala niyong Christian sa tabi-tabi dyan. Walang ginawa kundi magreklamo. Kasi Doc Monte, may panagot siya dyan. Pag nagreklamo, Doc, masakit yung ganito. Sabi ni Doc Monte, ako rin dito. Dito, sa banda rito. Ako dito. Tapos pag nagseryoso na siya, alam nyo, nasa edad na tayo ng kaya marami na tayong nararamdaman. Kaya yung mag-alala ka, dagdag sa problema mo. Kasi hindi mo dapat ipag-alala yan. Ngayon, kung meron tayong pwedeng gagawin natin. Pero huwag ka mag-alala. Kasi normal yan. Kasi every time pupunta tayo sa doktor, ang doktor kasi, hingahan eh. Hingaan ng lahat ng karamdaman. Hingaan ng
lahat ng pangangailangan. O Dok, pumunta ako rito pero alalahanin mo, wala akong pera. Naalala ko nung mga anak si Carol, hindi pa namin alam na masisisaryan. In x-ray, sabi nung doktor, inorderan yun nun. Dalhin niyo sa x-ray, x-ray. Panganganak, x-ray. Yung pala gusto malaman kung kakasya doon sa sipit-sipitan ni Carol, yung ulo ni Kay. Masyadong lumaki si Maricar. Matakaw si Carol sa kanin. Matakaw siya sa patis. Kung ano-ano pa. Kaya naku, una kong tanong doon sa doktora, magkano cesarean? Kasi posibilidad na masisisaryan pag hindi kumasya. 36 hours na nag-labor si Carol. Walang progress. Labas pumasok lang si Kay doon sa sipit-sipitan. Kaya nung lumabas, sige, mahaba yung ulo. Pahaba. Bakit? Kasi pinagkakasa ng doktor. Malaki talaga. Kaya pinapirma ako. Pirma kayo. Ano yan? Waiver. Kasi operahan natin asawa mo. Inisip ko agad pambayad. Oo. Yung mga panahon na yun. Anyway, ba tayo nakarating doon? Kasi ang dami nating alalahanin. At po lang exempted sa atin. Sino rito? Pastor, ako, wala akong alalahanin. Lukuhin mo, lelong mo. Pero lahat tayo may alalahanin. Pero para ipasan mo ang buong mundo, ibang usapan yun. Di ba? May mga tao na pag tinignan mo yung itsura, parang pasan-pasan niya ang buong mundo. Naturingan kang Kristiyano. Hello? Ano ko siya? O may communion pa tayo. Sige. Napansin nyo, nagbigay ako ng 3 points. Wala pa akong tinalakay doon, ha? So, nasiyahan na kayo sa stronghold? May kulang pa doon kasi may 2 pages pa eh. Ay, nako. Ang sarap. Ang sarap mag-aral ng salita ng Diyos. Yung word na seek. Yung word na seek. Hindi natin kailangan magpamantasan o magpatalinuhan. Yung lang naiintindihan natin yung katotohanan, sapat na. Yung nakaka-amen tayo, yes. Nakaka-relate tayo kasi ganyan yung buhay ko. Yes. Pero ang pinakamahalaga doon, mga kapatid, nakakapit tayo sa Kanya. Walang iba. Hello? Walang iba. Sige, natetempa ko. Magbigay na naman ng introduction, saka na. May communion tayo. Ngayong umaga, being the first Sunday of the month, ano meron? Communion service. So, and every time meron tayong communion, meron tayong tama naman. Okay. Huwag niyo tawa. Meron tayong Lord's Supper. So, a special part, bago tayo mag-partake of the supper, is our time for self-examination. Kasi, sino sa atin ang walang kasalanan, taas sa kamay? Wala? Wala, baka meron dyan. Taas nyo na, huwag na kayo mahiya. Pinagmamalaki yan. Kaya lang, yan yung hindi natin pwede ipagmalaki kasi wala, kahit isa sa atin na magsasabing, wala akong kasalanan.
Kasi one way or another, nagkasala ka. Amen? Pero yun yung kabutihan ng Lord. He does not deal with us according to our sins. Kung may consequence ang kasalanan, may consequence din yung kabutihan. At ang kagandahan nun, the Lord is always giving us the chance para mapabuti. Bilang anak, gusto ng Lord ganda ang buhay natin. Tama? Dahil sa kasalanan, nawi-withhold yung good things. Pero dahil sa pagsunod at pagpapasakop sa Kanya, He freely gives us all things that we need. Amen? So, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 11, First Corinthians 11, may dahilan kung bakit sinabing verse 27, wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Upon examination do sa word na unworthily, unworthy partaking means we paano ba sasabihin ko? We did not take sin seriously in our life. Alam mong meron kang kailangan pagsisiyan, pero sa tinagal-tagal ng panahon, hanggang ngayon, andiyan ka. Walang pagbabago. Unworthy yun. Kung ako sa inyo, huwag ka magpagpag. Kasi unworthy yun. Kasi kailan ka magiging worthy? Verse 28. Let a man examine himself. Kasama doon sa personal examination is not only the realization of our sin. Na-realize mo, talagang hindi dapat ito. Mali ito. Kailangan kong ituwid ito. So, paano maitutuwid ang kasalanan? Pagsisisi. Doon nagsisimula, by the way. At yung tunay na pagsisisi, magdudulot ng ano yung resulta ng pagsisisi? Pagbabago. Kung dating ginagawa mo, titigil mo. So after you have examined yourself, nagsisi ka, and you promise, Lord, hindi na talaga. So ang sabi, so let him eat of that bread and drink of that cup. Hindi ka binabawalan. Pero, magsisi ka. Pero kung wala kang balak magsisi at gusto mo pa rin ituloy yung kasalanan mo, parang awa mo na. Huwag ka magpagkay. Maawa ka sa sarili mo. Bakit? Kasi verse 29 yung warning. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself. Not discerning or not giving respect to the Lord's body. May consequence yun. Verse 30, for this cause, many are weak and sickly among you. At hindi ilan ang mga natulog na. Yung natulog dyan, alam nyo na ibig sabihin nun. Namatay. Ganon kaseryoso ang Panginoon pagdating sa kasalanan. At yung simpleng communion is a way for us to cure kung ano man yung may problema sa atin. Kasi, aminin natin, problema ang kasalanan. At malibang we deal with it,
it will deal with us. Kung hindi natin i-deal ngayon, balang araw, i-deal tayo. Yung tinatawag na second death. Sino yung makakaranas ng second death? Yung hindi nakaranas ng yung regeneration, to be born again. So, as we bow our heads together, as we play the music, we will play yung kantang Search Me, O God. And as we listen to the music, let's pray to the Lord. May this time be a time of personal examination and saying sorry to the Lord. And I hope this time, as we say sorry to the Lord, let's mean it. Let's mean it para makita yung resulta sa buhay natin. Yung pagbabago. As we pray individually, let's pray wholeheartedly. Let's confess what needs to be confessed. Let us say sorry to the Lord.
lives to you. We may not be perfect, but that is a sure direction towards attaining perfection. Kaya tulungan niyo po, Panginoon, na sa oras na ito, sa aming paggunita, sa katawan niyo na napako sa krus sa Kalbaryo, magunita namin nawa ngayong umaga ang dahilan kung bakit kayo nagdusa at napako doon. Yun ay para bayaran ang aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng mga latay, mga sugat na iyong natamo, ito yung naging kagalingan sa aming kasalanan. Kapatawaran, paglilinis, pagpapatawad sa mga kasalanan aming nagawa, na aming pinagsisihan. Kaya sa umagang ito, Lord, tanggapin niyo ang aming taus-pusong paghingi ng tawad. At nawa sa umagang ito, tunay na maranasan namin ang paglilinis ng inyong dugo. Salamat sa buhay ni Kristo. Salamat sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, kami magkakaroon ng buhay na ilang. Salamat po, pangalan ni Jesus. Amen. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till he comes. Salamat, Panginoon. We are so thrilled dun sa last part ng verse 26 that we are to observe, commemorate the Lord's Supper until you come. We are comforted by the thought, Lord, everything will come to an end by the time you come to remove us from this place. Salamat sa inyong pangako na kung saan ka naroon, kami ay doon makakasama niya, makakapiling niya, magpakailanman. Salamat sa dugo ni Kristo na nabuhos sa krus sa Kalbaryo. Siyang naging dahilan sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Gano'n man ito karami, gano'n man ito karumi, aming itong ipapahayag at hihingi ng tawad sa inyo. Kayo'y handang tapat na magpapatawad at maglilinis sa amin aming mga kalikuan. Kaya salamat, Panginoon, sapagkat sa mga kasalanan inyong pinatawad, ito'y hindi nyo na inaalala at ito'y inyong inilalayo na sa amin. Kaya tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maging totoo sa aming mga paglapit sa inyo. Kung tunay na aming inihingi na ng kapatawaran ng mga kasalanan ng aming binigkas. Bigyan niyo, Panginoon, kami ng biyaya para bitawan at iwanan at makita ang pagbabago sa aming buhay. Salamat po. Pangalan ni Jesus, ito yan sa amin. Amen.